attorney, sa system interference, ano po yung naging impact nun sa eleksyon? Para po alam lang na ating mga kababayan, ano naging impact nun sa aming boto sa eleksyon? Ang impact po noon ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Dapat po ay siniguridad ng COMELEC ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data. Lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interfere sa transmission. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software, sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat in themselves. Yan po ay krimen na mismo at dapat po siyang makulong. Attorney, ito ba'y walang personal sa party ninyo or sa party ng mga kasama nyo against Garcia? Kapag gumawa ka ng isang masamang bagay, walang personalan po yan. Kapag gumawa ang isang tao sa Pilipinas ng isang krimen, dapat pong makulong. At yan po dapat ang mangyari sa mga kurap at mga loko-loko sa ating gobyerno. Kapag meron silang ginawang mali, lalo na inaapektuhan nilang ating kalayaan, ang ating demokrasya, dapat po silang ikulong. Tandaan po natin, maaaring si Chairman George Garcia pa rin ang chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon 2028.